Hello guys, good evening. So ngayon magre-replace tayo ng LCD ng Huawei Y9 2019. So DIY lang 'to. Yan kasi natanggal na yung screen and then may pixelated na ng konti may guhit na siya. Hindi siya pixelated, may guhit na. 'Yon. Yan oh, tanggal na siya. Bali kababagsak siguro yan kaya nagmamanta ng ating cellphone. So nakabili ako sa Shopee. Yan, 700 pesos na LCD. So yan, match naman lahat ng kanyang. Tapos yun, bumili tayo ng glue. Yan lang yung kailangan natin. Tsaka kahit SIM lang pwede na yan, panghugot. Yung card ng SIM. So yan, turn off muna para sigurado. And then yan, bali pinilit ko lang siyang buksan dyan. Actually dapat yan iniinit pag madikit pa. Pero kasi nagpalit na ng battery dati yan. Ipapalit na ako ng battery dati sa tropa. So natanggal na siya dati. Lumobo kasi battery. So pina-replace ko. So yan, bali pinersa ko na lang. Madaling tanggalin. Yung back, yan yung pinakauna mong tatanggalin. Actually puro nakadikit yung yung cover sa front or yung LCD tsaka yung cover sa back ng mga bagong cellphone ngayon. Nakadikit lang siya. So yan. Una mong tanggalin yung para sa sensor ng fingerprint. Yun, may tornilyong dalawang maliit para sa holder ng flex. So ginamitan ko na siya ng tools from EO Optical. Free siya nung bumili ako sa salamin dati. So yun na nga. Nalaglag pa. Yan, tamad tayong mag-edit kaya voice over na lang natin. Wala nang background o kung ano pa man. Basta tanggalin mo lang yung mga tornilyong dapat tanggalin. Yan, dahil madilim, kailangan natin ng flashlight. Yan, tanggalin mo lang yan, tropa. Pag natanggal mo, di maganda. Na-remove mo siya. Yan, tsaka may tweezer nga pala akong gamit. Kasi kung bibili ka sa palengke or o order ka sa gumagawa, 1K ka muna, tapos labor pa. So medyo mapapagastos ka ng konti. Ganun. So mas maganda kung umorder ka na lang ng parts tapos ikaw magkabit. Nakamura ka na, natuto ka pa. Yan, bali ang mahirap tanggalin yung battery kasi dikit na dikit. Super dikit. So dyan ako natagalan. Medyo mahirap tanggalin na yun. Yung tweezer ko naliko pa nga. Ayun o. Di na siya tweezer. Ano na siya? Twist na. Na-twist na. Yan. Yan yung mahirap tanggalin battery. So after ng sensor niya para sa fingerprint, yung battery. Yan o. Nasira pa yung tweezer ko. Bali doon kayo matatagalan sa battery talaga. So mas maganda kung sana hindi masyadong dinikit nung unang nagtanggal. Or dapat lang 4 dots lang yung ginawa yun. Lumobo na siya. Na siya tuloy na nabinat yun sa pagkakadikit ng film niya ng battery. At ayun na nga, medyo matagal talaga yung tanggalin. Kasi iingatan mo para hindi siya ma-deform. Yun yung iingatan mo sa battery. Pag na-deform kasi yan, ayun, medyo na talaga yung performance, hindi na ganun kaganda. Ayun, lumobo. Pero goods pa naman yan.
Yun, dapat 4 na dot lang talaga yung ano, pagdidikit. Tapos yan, tanggalin mo yung flex para sa LCD. Yun. Nakadikit lang din yan, yung sa LCD. So, kakabitin mo lang din kung may pamalit ka na. Bakbakin mo na lang din. Kasi, ang importante lang dyan yung sa, ayun yung sa flex, nakaipit doon sa cover sa part ng top ng camera. So, ilang tornilyo lang din yan na maliliit. Tanggalin mo lang para matanggal mo yung flex para sa LCD. Yan, tiyaga lang ng konti. Ano lang. Huwag kang mag-apura. Kalma lang. Iyaw. Ang problema lang sa tools ko, walang magnet. Mas maganda sana kung may magnet para yung tornilyo sumasama na pag natanggal. So, yan. Nai-stuck siya. Yan, masyadong maliliit. So, baka pagka pinersa mong tanggalin pa naman, inangat mo yung ano, tumalsik, mawala pa, sayang naman. Tapos, ayan, syempre unang kalag. Ayun, may sticker pa. Kailangan mo tanggalin yung sticker saka screw. Yan. Tanggalin mo yan. Matik yun sa mga brand new. Some of the stickers, some of the screw may sticker pa. Yan, iangat mo lang siya. Medyo malabo yung kuha ko dito. Tapos, ayun. Tapos, make sure mo na ipit mo pa yung camera kasi pagka nagtanggal ka ng ganyan, sumasama kadalasan yung camera. So, ilapat mo lang ulit siya. Ayun. Yun lang yung flex. Tapos, i-pull mo lang yan. Yan, para palabasin mo sa kabilang butas. Yun, buti maluwag. Tanggal agad, di ba? Hugot. Yun, no? Yan yung brand new from Shopee. Di ba? So, yun, next mo dyan, tanggalin mo yung mga excess na pandikit. Kung saan mo ilalagay yung yung LCD mo. Yan, lahat ng gilid. I-make sure mong tanggal. Tapos yun, bali na kabit ko na siya dyan na yun. Ganun lang din. Basta yung i-fix mo lang talaga yung flex niya, ilapat mo siya. Tsaka dun sa, yun, yung sa plug niya mismo. Yun. Make sure mong lapat. Tapos ibalik mo na siya. Ayan, bali iipit mo yun yung pinakadulo na yun. Para lumapat yung cover niya. Tsaka may tornilyo. Balik mo na siya. Ganun lang siya kadali. Ganun lang kabilis magkalag ng cellphone pag mga ganyang issue. Replace lang. Magaling tayong manira. So, yun. Dapat matuto tayong gawa. Mag-fix. Diba? And then, next, yun yung battery. Yun, hindi ko napakita kanina, yun, kakabit mo lang din, yun, flex lang din siya na ilalapat mo lang din. Before mo ilagay yung sa yung sa cover para sa may sa sensor para sa fingerprint. Yan, hindi ko na dinikatan kasi nga, madikit pa talaga yung previous na naglagay ng battery. Tapos, yan, balik mo lang ulit yung sensor, tapos, basta ang tandaan mo lang pag nagkakalag ka, lalo pag mga gadget, first out, last in. Ganun lang. First out, last in. Alright. So, yun. Maliit nga kasi tornilyo tsaka yung mga, yan, yung clip niya na yan. Para pang ipit sa flex. So, twiniser ulit natin. Tapos may hirap talagang ibalik yung tornilyo kasi nga walang magnet yung yung tools ko, walang magnet siya. Ayan, medyo mahirap talagang ikabit yung tornilyo at masyadong maliit. May solution naman diyan pag walang magnet yung mo. Kung meron kang maliliit na magnet, pwede mo siyang i-tape or idikit lang din sa may tools mo, sa screw mo para yun, ma-hold yung mga tornilyong maliliit. Pero dyan kasi hindi ko na ginawa kasi nga ilang tornilyo lang naman yan, pinagtiyagaan ko na lang ikabit. So yan, ayun. Yun nakabit na. Yan. So bago ko idikit, since nalagay na yung mga tornilyo, tinetest ko muna siya.
Yun talaga yung dapat gawin para makita mo kung magkakaroon na ba siya ng issue or magkaka-error. Hindi gumagana ng keys. Ganun yung diskarte ko. So, chinek ko na muna. And then yan next, idikit mo na siya. Siya nga pala, masyadong malaki na bili kong pandikit. So, marami ako niyan. Kung taga Gimba ka or Nueva Ecija. Kung sakaling kailangan mo, yun, comment ka. Tapos, ayun. May motor naman ako kung kailangan mo. Pwede kong pahiram sa'yo. Yan. Kung gusto mo lang naman pre. O kung kailangan mo lang pre. Kasi nga madami masyado. Baka masira lang din. Pakalaki nung nabili ko. Diyan ko lang siya balak gamitin. Sayang naman. Ganun. Yan. Kasi nga, kung kaya nila, kaya ko din. Kung kaya ko din, kaya mo rin. Yan. Yung discarding ngayon dyan sa pagdidikit para hindi mahirap tanggalin. 4 sides lang or 6 dot lang yung ilagay mo sa sa cover para next time madaling tanggalin. Yan. So, kaya nang ginawa ko dyan. Yun lang. Bali 6 dots sa atin ginawa ko dyan. Tatlo, taas, baba, tagalawa, tsaka sa gitna mismo. Yun. Tapos, yan. Ilapat mo lang siya. Since back to back yung gagawin mo. Bali, wala akong, hindi tape yung ginamit ko dyan Sa mga kasi pag LCD lang pinapalitan nila, tinetape lang nila. Ganon. Tinetape nila ng tape lang. Ordinary. So, yan ang gagamitin ko dyan, Sanrio. Yan. Yun. Yun yung kinaskas ko kanina para sa mga excess na pandikit. So, ngayon, siya, papatungan mo na lang. Yan. Diba? Halatang hindi, hindi regular na gumagawa ng cellphone ganyan. Dikit-dikit lang. Hindi ko sure kung yung LCD yung dapat mong dikitan o yung mismong body ng cellphone. So, ginawa ko dyan, dun na lang. Kasi, di ko nga sure. Importante naman dyan, may dikit kasi nga lalapat din naman. Bago naman kasi yung LCD. So, yon ginamitan ko na ng Sanrio. Yan, medyo marumi. Medyo kalat-kalat yung pandikit kasi nga, hindi tayo sanay. Yan. Tadtarin mo ng ng Sanrio para sigurado. Yan. Since pandikit lang siya, advisable siya kapag yung tinetape lang nila sa palengke. Wag mong tanggalin ng 2 days daw, sabi nila. Or 1 day, ganun. Pero ako Sanrio, para kumakapit pa siya. Talagang pinoforce niyang lumapat. Kasi nga kung naalala niyo yung battery ko lumobo. So, yan. Ngayon ginamit ko para lumapat pa siya yung sa likod niya. Kasi yung harap, lalapat talaga yan at kasukat niya nga. Yung sa deform sa battery, yun. Yung isa pang ko dyan, sinusolusyonan ko kaya Sanrio ginamit ko. Yun, tapos testing time na naman. Ayan. So, smooth na smooth. Tapos, yan, tinesting ko bali lahat ng key kasi yung previous, yung nasira, only like siya, tapos yung queue, unlimited queue. So, yan, tinesting ko isa-isa. Tapos, wala namang naging error. Hindi ko mahanap yung sa settings para test ng ng touch ka rin So, ginawa ko, minanual ko na lang siya. At, success. So, yun. Nakatipid na tayo. Natuto pa tayo. Nagawa pa natin. Na-resolve natin yung issue sa battery, then na-fix natin siya. And then, yun. 'Di ba? Makinis na makinis. Konting linis lang yan. Pag after matuyo. So, yan guys. Salamat. Sa susunod, regarding sa motor naman i-upload natin. Thank you. Yun lang. Bye.